Kanina kausap ko si Congressman Joel Chua, no? Hindi naman yung nasisense ko sa House ngayon eh. Medyo matabang sila sa impeachment eh. Whether it's against the President or the Vice President. Kasi nga, isa sa mga dahilan doon, sila mismo nasasakdal eh. Yung institution mismo. Yes. Ako, syempre, papalapit na rin yung 2028. Iba dyan, Yes. medyo liliko-liko na yan. Papunta kay Sara, di ba? Pero syempre, may mga characters dyan sa House na talagang unforgivable, di ba? Yung mga frontline congressmen during the Quadcom hearing, di ba? For instance. Pero yun nga, what do you think of the prospects of 2 impeachment cases happening at the same time against the 2 top officials of the country? No. Una ay nagsalita na si Deputy Speaker ba? Ronnie Puno 3 days ago. Ang sabi niya ay wala na kaming pakialam diyan sa impeachment na yan. Walang saysay. Very strong yung kanyang words laban sa impeachment. No? Wala na yung saysay. At most, baka umabot na lang yan hanggang Justice Committee. Gusto namin ay magtrabaho na lang. Ang dami kasi naming trabaho, ang dami naming gawain. Yun yung medyo natawa ko. Yung maraming trabaho at maraming gawain. At gusto lang nilang gawin yung kanilang tungkulin bilang mga kongresista. No? Pero ganun yung ginamit niyang salita. Walang saysay. Ang dating sa akin, parang kanyan nagsesend sila ng feelers para sila ay kausapin ng Malacanang at mag-negotiate naman sa kanila. Diba? Bakit lang sinasabi rin kasi nila, walang kumakausap daw sa kanila. So gusto nila, bigyan sila ng importansya, kausapin sila, at syempre pag kinausap sila, pwedeng pumasok ang mga quid pro quo. What's in it for us? Ang term yata dyan, Senator Payami. Yes, yes. Ano yung payami? Diba? So, at the same time, ang alam ko, yung kabilang kampo ay nakipag-usap na rin. At ang sinasabi nila, dun sa mga nakausap nila, everything is forgiven. Basta wag lang kayong bumoto sa impeachment ng Vice President. Yung mga atake nyo dati, madali na yung madali na yung kalimutan. Yung pagpirma nyo dun sa nakaraang impeachment, madali na rin yung patawarin. No? Pero itong susunod, wag na kayong pumirma. Ganun? Lalo na kung pipirma kayo, yari kayo dahil kami ang frontliner for 2028. So, may kombinasyon ng carrot at saka stick. No? Kayo ay papatawarin namin, kakalimutan na natin yung mga atake at ginawa nyo laban sa amin before, pero kung kayo ay magmamatigas, yari kayo. Dahil halos sigurado na mananalo kami. So, yun naman yung kabilang kampo. Kaya yung mga iba na mga kongresista, tingin ko, na nakikita nila, kahit naman na mahina yung Malacanang sa tingin nila, no? Ay 2.5 taon pa rin presidente ito, pwede pa rin silang bigyan ng problema. Pero, hindi sila pinapatawag eh. No? Pero, parang tinatapak-tapakan sila dito sa anti-corruption scandal na ito, itong mga hearings na ito. So, may ganun silang mga statement na walang saysay ito para sila ay kausapin. Kaya lahat yan ay mga overtures coming from the other side at ito naman ay pinapadala dun sa kabilang kampo naman.